tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. El Pueblo Publico. Palatuntunang maglalapit sa mamamayan at pamahalaan. Lilinawin ang mga isyu at usapin na itinatanong ng taong bayan. El Pueblo Publico. Kasama si Ryan Lau. Subaybayan, tutukan, El Pueblo Publico. El Pueblo Publico. Dito lamang sa impilang may todong lakas. DWIZ 882. El Pueblo Publico. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Pinoy Gising! Osha! Hello? Hello? Ako lang ba yun? Pero may naririnig ba kayo dyan? Ako wala akong narinig eh. Ayun! Ako'y, magiting ka ba ito? Number 3. May naririnig ako ibang mic. Pero yung number 3, I don't know. What? Okay na ba? Hello? Is it me you're looking for? Ayun! Ayun na na-figure din. Salamat, George! 12 minuto na makalipas ang alas 4 na morning. Narito na po mga headlines. Pinoy Gising! Unang batch ng mga OFW na inilikas sa Middle East nakauwi na rin kagabi. 50 pang Pilipino. I-repatriate na rin ngayong linggo. Pinoy Gising! Pamahalaan humirit ng discounts at promo sa mga kumpanya ng langis para sa PUV riders. Pinoy Gising! Pagtutok sa war on drugs, pinaiigting pa ng pamahalaang Marcos. Pinoy Gising! Balita sa Ibayong Dagat, mahigit 100 bata dinukot ng mga jihadist insurgents sa Mozambique. Pinoy Gising! Sa sports, schedule ng 2025 PBA Philippine Cup Semifinals, inilabas na. Pinoy Gising! Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o sa No Contact Apprehension Policy. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo ba na nakakagaling ng pimple o tigyawat ang toothpaste? Tara, let's prove it. Pinoy Gising! Fitness vlogger, tututok daw sa overweight na mga pulis. Ito ba ay fact or fake? Mamaya alamin! Pinoy Gising! At sa mga ulo, kumakaripas ng takbo si Ulo sa mga balitang showbiz. Ivana Alawi, derecha ang sinagot ang issue kay Congressman Albi Benitez. Pinoy Gising! At sa isa pang ulo ng balitang showbiz, Sara Labati, politiko umano ang ipinalit kay Richard Gutierrez. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Sa Pinoy Gising! 1, 2, 3, BTS. Smooth like butter. Iyan! Criminal undercover.
Masarap ipalaman sa pandesal at hot cake. Masarap daw po ang butter basta ipapalaman at ang butter kadalasan ang alternative na ginagamit na pang cooking oil. Lalo na kung kunwari ako ito technique to hindi ko naman sinasabing gagana sa lato pero pwede nyo naman itry. Ako kasi ginagamit ko po ang butter sa pag ako'y nagluluto ng hot cake. Pag ako nagluluto ng hotcake, nilalagyan ko yung buong pan ng butter. Pero wag niyong hayaan na mga amoy sunog na yung butter. Para pag nilagay niyo yung hotcake o yung pancake mix ninyo, kung naman tawag ninyo doon, pag nilagay ninyo yon, after 1 minute, i-flip niyo lang siya. Pagka medyo lumulobo-lobo, nagbabubbles-bubbles na, ibig sabihin, pulido na yung pagkakaluto noon, golden brown. I-flip niyo, maganda ang hotcake ninyo. At isa pang tip, ang ipangahalo ninyo sa hotcake o sa pancake mix ninyo, malamig na tubig. Hindi mainit, hindi lukewarm, malamig na tubig. Para maganda at ano ba yung tamang term dun? Fluffy. Ayan, para fluffy ang inyong mga hotcake or pancake. Ang aga-aga dahil pagkain na naman ang inasapan mo. Ay, tama lang ho yan, lalo na't ito yung oras na gising na ang taong bayan. Hindi pala, gising na ang karamihan sa inyo, naghahanda ng almusal o hindi naman kaya iba naghahanda para pumasok sa trabaho o pumasok sa opisina. Ano pa ba ang gagawin natin? Dire-diretso na ho tayo on a Wednesday morning. Sumasa inyo na, sumasa inyo pa rin at suma ating lahat ang Pinoy Gising sa DWIC Aliw Channel 23. Dire-diretsong balitaan ang ating pagdarausan sa susunod na 2 oras. Kumakaripas po ng takbo si Larmaine Barreto at si Anton. Ako po muna ninyo kasama, Daryl Justin. Pinoy Gising! 16 na minuto na po makalipas ang alas 4 na morning. Dako na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Nakarating na sa Pilipinas kagabi ang unang batch ng mga overseas Filipino workers na inilikas mula sa Israel at iba pang bansa dahil sa hidwaan sa pagitan po ng Iran at Israel. Kabilang sa mga sumalubong sa 31 repatriated OFWs mula sa iba't ibang bansa sa Middle East, ang mga opisyal at kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Foreign Affairs o GFA. Sa nasabing bilang ng mga nakauwing Pilipino, 26 ang mula sa Israel, 3 ang mula sa Jordan at tig-1 naman mula sa Palestine at Qatar. Makatatanggap ang mga repatriated OFW ng 75,000 pesos mula sa DMW at OWA. Bukod pa ito sa iba pang tulong na ibibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Trade and Industry o DTI bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, nakatakda namang i-repatriate ang pamahalaan ng ikalawang batch ng mga overseas Filipino workers o OFW na nasa Middle East bilang bago po matapos ang buwan na ito o buwan ng Hunyo. Kasunod ito ng tumitinding tensyon sa gitnang silangang Asya, bunsod ng girian po ng Israel at Iran. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Felicita Bay, sa nasabing batch, nasa 50 Pilipino ang nakaschedule na umuwi bukas, June 26 o sa June 27. Gumagawa na anya ng pagsasaayos ang Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office para sa panibagong ruta matapos ang pagsasara ng airspace ng Qatar kagabi, kung saan parehong ruta rin dapat anya ang daraanan ng ikalawang batch mula sa dinaanan ng mga naunang Pilipinong ni-repatriate. Magugunitang ligtas na nakabalik sa bansa ang unang batch ng nasa 31 OFWs na ni-repatriate mula sa nasabing rehiyon. Pinoy Gising! Kapwa naman pong nilabag ng Israel at Iran ang ipinatupad na ceasefire ni US President Donald Trump. Parang si Trump lang naman kasi ata kung di ako nagkakamali ang nag-anunsyo nitong sinasabing ceasefire. Ito ay ayon mismo kay President Trump kasabay ng pagsasabing hindi niya kinatuwa ang pagsuway ng dalawang bansa sa ipinakiusap niyang tigil putukan. Ang nangyari ho kasi, baka ako lang to, i-correct na lang ho ninyo ko. Minsan ay nagkakamali din naman po ang inyong lingkod. Doon sa nakita kong parang isa sa mga post-breaking announcement ng mga foreign media ukol dito sa nasabing ceasefire na to, sinabi kasi ni President Trump na nagkasundo na raw. At ang kanyang assumption ay magkakasundo sila under the assumption, President Trump, under the assumption that they will follow the ceasefire and let it take Israel. Yun kasi sinabi niya, na nagkasundo na at nag-a-assume na siya na tuloy-tuloy na po yung ceasefire na mangyayari sa pagitan po nitong dalawang
dalawang bansa. Ito ayon mismo kay President Trump kasabay na pagsasabing hindi niya ikinatuwa nga po ang pagsuway ng dalawang bansa sa ipinakiusap na tigil putukan. Kaugnay nito, mahigpit na ipinagbawal ng US President sa Israel ang pagbomba at ipinag-utos na pauwiin na ang mga piloto nito. Sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz na ipinag-utos niya ang paglulunsad ng intense strikes o mabibigat na pag-atake sa Tehran dahil sa sinasabing paglabag ng Iran sa ipinatupad na truce ng Amerika at Qatar. Pinoy Gising! Inaasahan ng Department of Energy o DOE na magiging minimal lamang ang epekto sa Pilipinas ng nagaganap na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DOE Officer in Charge Sharon Garin, hindi gaanong magiging nakakaalarma para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hidwaan ng Israel at Iran. Batay niya kay Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, nagsisimula na ring bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay nito, tiniyak ni Acting Secretary Garin na patuloy silang nakamonitor sa tensyon sa Middle East. Pinoy Gising! 20 minutos na po makalipas ang alas 4 ng magandang Wednesday morning. Walang kapangyarihan ng Department of Energy o DOE para suspindihin ang value-added tax at excise tax para sa mga produktong petrolyo. Ito ang naging tugon. Ito pinag-uusapan pala namin kahapon ni Busing. Yung sinasabing excise tax at saka yung mga value-added tax na kung saan yung mga nasa mga nasa 54 o 53 pesos na gasolina, kung wala daw itong dalawang klaseng tax na ito, nasa 35, 37 pesos lang. Ito po ang naging tugon ni DOE Officer in Charge Sharon Garin kasunod ng mga panawagan na ipatigil ang fuel tax sa gitna ng banta ng panibagong big-time oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni Acting Secretary Garin na hindi basta-basta maaaring suspindihin ang buwis sa produktong petrolyo dahil ito ay itinakda na umiiral na batas. Anya, tanging Kongreso lamang ang may kapangyarihang umaksyon dito kung kinakailangang amyendahan o i-abolish ang kasalukuyang batas. Nabatid na ipinanawagan ng ilang grupo ang pagsuspinde sa excise tax at sa VAT sa petrolyo upang mapagaan ang epekto ng inaasahang taas presyo ng langis. Pinoy Gising! Pwede naman atang isuspindi siguro muna for the next 6 months or so. Total June naman na ngayon. Baka pwedeng i-consider ito ng 20th Congress kasi di ba ang 20th Congress ay magko-convene. Magsisimula po ang first regular session, kung hindi ako nagkakamali, ng mataas at bababang kapulungan ng Kongreso sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Huling Lunes po yan ng taong kasalukuyan. Huling Lunes po pala ng buwan ng Hulyo. Pwede naman palang suspindihin. Magandang suspindihin for 6 months. Suspend nyo na hanggang December 31. Pagbigyan nyo na for the next 6 months para naman makaramdam ng ginhawa yung mga kababayan natin. Hindi pare-pares maapektuhan kasi pasa-pasa ang nangyayari diyan. Pagka nangyari nga tinaasan mo yan, papasa ng mga oil companies at ng mga firms yung taas presyo. So pag kailangan mo magpagas, mataas yung gas. Ang gagawin ng mga tsuper, hihirit sila ng taas presyo. Pag humirit sila ng taas presyo, hihirit din naman yung ibang mga pamilihin natin, like yung mga bilihin sa supermarket, sa grocery, kahit sa palengke, kahit yung mga hindi naman na yung mga wants hindi na yung mga needs kahit mga wants. Magdidemand din yan na dapat sila rin taasan. Suspindi na po muna, baka pwedeng i-consider ng ating mga kapitapitagang mambabatas at saka yung mga papasok sa 20th Congress. Baka maging malaking tulong po ito sa ating mga kababayan at magandang Christmas gift na sa kanila na ang excise tax at value-added tax sa petrolyo ay suspindihin. Pinoy Gising! 23 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Ikinabahala po ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, Chairman ng Federation Free Farmers Cooperative, na may agarang epekto sa produksyon ng mga agri-products ang big-time oil price hike. Ipinaliwanag ni Montemayor na karaniwang ginagamit ang oil products sa pagsasaka tulad sa mga farm machineries at sa pangingisda. Kung tataasaan niya ang presyo ng produktong petrolyo, ay tiyak lalaki rin ang gastos ng mga mangingisda at magsasaka. Ang immediate impact yung sa presyo ng diesel sa gasolina. For example, yung mga mangisda natin, ang ginagamit po nila sa kanilang mga makina, sila yung pumalaot sa gasolina, diesel po sa mga irrigation pa, mga makinarya, kakaroon po ng impact yan sa presyo eventually po ng pagkain. Pati po yung marketing, yung tinagamit ng mga farmers din natin, yung mga sakyan, mga jeepney, mga tricycle, mga truck sa paggalaw po ng kanilang mga produkto.
Bukod po dito, inaasahang madaragdagan din po ang gastos ng mga nagbabiyahe ng mga agricultural products tulad po yung mga truck. Ito po mga truck na nagdi-deliver ng bigas, tubo, baboy at mga gulay. Lahat po yan sila pong magpapasa niyan. Kasi pinapasa naman po lalo na po yung ating mga mga negosyante, kung tumaas naman po yung kanilang gastusin sa pamimili po ng mga pagkain o produkto ng farmers, pinapasa naman po nila yung kanilang dagdag na gastos. Napakinggan po ninyo ang tinig ni dating Agriculture Secretary at kasalukuyang Federation of Free Farmers Cooperative Chairman Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa 4:25 na ng morning, kaya naman ang unang sigwada ng ating showbiz, Ivana Alawi diretsang sinagot na ang issue kay Congressman Albi Benitez. Fresh off from Wednesday devotion, narito na si Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Good morning! Ayun na, uy, haba ng hair. Fresh off devotion ka ba? Hindi ka pa nananawagan pala. Oo nga. Ayan. Mamaya pa. Mamaya, mga 5 a.m. Maaga pa masyado. Maganda, alam mo, kanino mo dapat ipanawagan din yung pagdedebosyon? Kay Batman. Oo nga, ito si Batman. Ako, Batman, sumama ka na sa atin, tayo ay magbakla! Right? Yan! Ay, ang ganda na rehistro ng ating mga puting polo ngayon, no? Yes, oo. Tayong mga purine. Mga very pure. Yes, oo. Anyway, sa aking balitang showbiz, mga kaibigan, diretsang sinagot na nga po nitong si Ivana Alawi ang issue sa kanila dalawa ni Congressman Albi Benitez sa isang vlog na kanyang ipinost sa kanyang YouTube channel, mga kaibigan, ay nagkaroon ng pagsalang itong si Ivana sa lie detector test. This time, unlike before, kunwari lie detector test ang kanyang sinalangan. This time, totoong lie detector test, mga kaibigan, ang sinalangan nitong si Ivana. At mismong professional talaga ang nagbasa noong lie detector test na resulta sa kanya. Oo. At dito ay diretsang tinanong siya kung siya ba ay nanira ng pamilya. Anong sagot? Anong sagot? Ang sagot niya ay no. Sabi niya, tapos syempre, di ba, pinapaliwanag kung bakit ganun ang sagot, no? Sabi niya, kahit kailan hindi ako nanira ng pamilya. Sabi niya ganon. Sabi niya, kami nga broken family nga kami, tapos ako mainira pa ako ng pamilya. Baliw ba ako? Exactly. Sabi niya ganon. Diba, ganun lang naman yun eh. Oo, di ba? Ngayon, unti-unti nang hinugot. Ayan, anong hinugot? Si Giljon ba hinugot mo? Si Giljon na naman ito. Ayun, nakasimangot na naman si Harry Potter. Para dyan. Harry Potter, magsipinyo ka muna. Tayo usap. Alam mo yung mga taong ito dito, no? Kahit binabarag ko sila, ay tawa pa rin ng tawa. Alam mo, they find happiness sa iyong pang-dog show. Sabi nila, kahit sino namang dog, wag iba mag-dog. Basta si Anton, okay. Ay, nako, naging kamukha ko na nga si OG Diaz, di ba? Ganda talaga ng rehistro mo. Alam mo, iuwi mo na yung kamerang yan. Oo nga. Ayun, haba ng hair. Nainom na naman sa akin si Harry Potter. Harry Potter, ha? Huwag kayo magsuntukan dyan dalawa ni girl dyan, ha? Kayo dalawa, nagsilosan kayo sa akin, ha? Tiga mo nga, alam mo ginagawa niya. Alam mo, kaya ganyan ang dalawang yan? Alam mo kung bakit? Bakit? Malapit na sweldo eh. Ay! Labasan na nga sustento. Hindi, may isa pa rin mananalo sa sustento. Sino? Si Iya. Si Arte ko na. Ayan. Ayan. Anyway, ayon pa dito kay Ivana, and this is the first time na sinagot nagsalita itong si Ivana. Although very limited lamang yung kanya mga sinabi, but this is the first time na ay, ang ganda-ganda naman ni Madam. Alam mo, maganda rin rehistro nito sa camera. Ganda mo ba? Joke lang. Joke agad. Wala na ako almusal, sabi.
Ay, first time ito na in-address talaga nitong si Ivana ang nasabing issue. Sabi pa ayon kay Ivana, kaya daw as a matter of fact, sabi niya, hanggat maaari, ay ayaw niya sanang pag-usapan ang tungkol dito sa issue ito kasi very private talaga siya. Sabi niya, hindi naman daw siya talaga, nag-artista siya, pero hindi nga siya masyadong, meron pa siyang hino-hold para sa kanyang sarili, para sa kanyang private life. Kaya sabi niya ganoon, talagang ayaw niya sana magsalita, pero nadadamay na raw ang kanyang buong pamilya, kaya this time daw, ay sasabihin niya talaga ng diretsahan na wala siyang sinirang pamilya. Yun. Tsaka ang hirap din naman, no, knowing that she's a public figure at content creator. Kung alam naman ninyo ngayon sa digital age, ang mga content creator, sobrang tinitingalan lalo na ng kabataan. Yes. Diba? Oo. Correct ka dyan. Ayan. Kaya lang si Ivana kasi tawag ito, kung ako, parang hindi ko naman masasabi na nanira. Kung sakali may relasyon silang dalawa ni Congressman Alvin Benitez, hindi ko masasabi na nanira siya na ng pamilya. Why? Strange, wife na niya Congressman Benitez, si Dominic eh. Oh, okay. Oo. As in, matagal na panahon na silang hiwalay. Officially, ano ba sila? Legally annulled ba sila? No, hindi pa naman sila legal? Okay. Ang mali lang kasi doon, kung sakali man na may relasyon, ang mali doon, kasal pa kasi itong hindi pa annulled. Hindi pa annulled. That's the point. Kasi nga, conservative country tayo eh. Correct. Oo. Pero kung sa ibang bansa yan, walang pakialam. Okay lang yan eh. Diba? Tas, yung iba nga, di ba, pinag-aharap pa sa mga TV show na nagsasabunutan yung mga parang, correct. Diba? Oo. May mga incident pa na pinagsasama sa isang bahay ang dalawang mag-asawa eh. Ang dalawang misis pala, di ba? Oh, exactly. Parang nagiging polygamous kahit hindi. Yes. Well, ang lalaki kasi na talaga, yung kasabihan, ang lalaki daw pinanganak na isang polygamos. Di ba? Oo, ako din. Ay, we all know that. Kahit yung mga nanonood at nakikinig, alam na rin nila. Yes. And I'm proud to say it. Yun. Kaya, hi girl dyan, huwag mo akong makatitigan dyan sa screen. Ayun, manununtok na. Ayun, si Harry Potter, Tinititigan ako. Tapos nakalabas pandila. Nadiri ka dyan Pero alam mo, hindi ko nagugustuhan yan. Alam mo kung ano yung susunod niyang iaalok sa'yo? Kape. Pero meron siyang reminder sa'yo, huwag mo itapon. Oo, nagkandarapan mga tao na matapon ng kape ko rito kahapon. Pero wala na balita ang showbiz at gusto na umupo ni Madam. Oo, may panawagan niya sa pagkatapos sa programa kahapon eh. Oo, nung natapos mo yung kape. Memuhan. Yan ang maraming balita ang showbiz at balik na sa'yo, Dada. Salamat, Flying A. Anton, sa oras ng 4:32 na morning. Para makapasok na si Madam, hanap buhay muna kami. Magbabalik ang Pinoy. Gising! Morning, partner. Hi, good morning, everyone. Good, Ben. Haggard naman ang aga. Hindi, pero the green dress, the green polo you have is you a know good what? register. Ayoko nang bumalik sa kabila. Ayaw mo nang bumalik sa... Ang puti ko dito. Wait lang, Tatay Rani, is that you? Oh? Napanood mo kay Tatay Rani? Sabi niya, sana forever na raw dito. Alam mo yung beauty ko dito, para ako nagpapa-facial. At lahat ng ilaw nasa iyo nakatutok. I love it. Okay, so... Di ba? Boss May Dennis. magic lights tayo dito. Ay, hindi. Alam ko sino papayag. Sino? Boss Benji. Boss, hindi na kailangan mag-makeup po. Pag pinagising po, dito na, 4 to 6 ha. Hindi na kailangan ng makeup. Ito. Na, pakak na kagad. Hindi halata yung mga pores. Oo, laban na agad. Super duper HD. Yes. O, kahit i-zoom mo yung pores, wala. Kasi ang ganda talaga. Walang effect na yung mga makeup kasi pulidong-pulido na. Good morning, everyone. Ingat po sa biyaheng. Ay, Wednesday pala ngayon. Mamaya ulit. Nagtawag pa to ng fan run niya. Mamaya pa magpa-fan run. Alas 5 daw pang nag-greet daw tayo. Mamaya siya magpa-fan run. Okay, sige. Yung fan run natin. Oo nga, August 3. Bili na. Check ko din, Alam ko ipopost na check our FB Facebook page. Hindi lang dito, pati sa, alam ko sa home, ipopost din yun. Oo. Saka sa Aliw 23 na And page. makikita niyo po kami doon.
Na magzuzumba. Makikita niya po kami magzuzumba, tapos before the event, magbebenta kami ng singlet. Mauna po, si Mama una magbebenta singlet. Si Busing, di ba? Oo. Tapos sama natin yung karambola. Yan. Sila kong Jonat, sila magbebenta ng singlet. Patakbuhin natin. Pati si Atty. Topacio. Yun yung maganda doon. Yun! Yeah ba? Ano ba yun? Yeah ba? Ay, pasok mo na raw ito, Oo, sige na. Naghihintay na. Ako na ba? Okay, ikaw na muna. Ayan, natawag tayo ng Patrol Report. DWIZ Patrol Report. Ay, nako, PAL, Philippine Airlines at Cebu Pacific nagkansela ng mga biyahe sa Qatar at Dubai. Alam niyo na kung bakit. Alamin natin ang mas detalyadong balita mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nagkansela ang mga local airlines sa Pilipinas matapos na isara ng Qatar at Dubai ang kanilang airspace dahil sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sangayon kay Carmina Romero at Shelo Villaluna, mga tagapagsalita ng Cebu Pacific at Philippine Airlines, na abisuhan ang mga apektadong pasahero sa kanilang nakanselang flight. Gayunpaman, ang mga airline ay patuloy na nakipag-ugnayan sa Qatar Airport, gayon din sa Dubai Airport upang malaman at maibalik ang kanilang mga nakanselang flight. Pinapayuhan naman ang kanilang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang ticketing office upang malaman kung kailan magre-resume ang kanilang mga nakanselang flight dahil sa pagsara ng airspace sa mga nabanggit na bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Salamat kay Kuyang Patrol 45, Raul Esperas. Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol Report. Bakter, ito na! Inaabangan ko. Kahapon pa. Dahil di mo naabangan Wala ko kahapon. Magbibigay ng mas detalyado. Wow, parang ubos oras eh. No? Price monitoring po at ulam tips. Nag-ikot po ang aming palengke queen sa Libis Espina Market sa Caloocan. At, wow, green leaf. Bali, berde ang dahon dyan. Berde, gaya ng damit mo. Yes. Yan, green leaf. Tsaka Libis Espina Market sa Caloocan. Yung green leaf dyan po sa may Valenzuela. Narito na po ang aming Yusek. Ay, di ba may usapin sa mga presyo ng mga SRP? Dapat si Yusek padala natin doon. Oo. Para masigurong tama. Sinusunod. Yung SRP. Binigyan pa ng dagdag na trabaho. No? Mama Beth Samson, good morning! Good morning, yes. Dito nga sa Libis Espina sa Caloocan at saka sa Greenleaf Market sa Valenzuela, ang bigas ay nagsisimula sa 35, 38 hanggang 60 pesos kada kilo ng bigas. Sa baboy naman, ang laman kasi pigi, pork chop at buto-buto ay 410 to 420 pesos per kilo, samantalang 450 pesos naman ang kilo ng yempo at ang manok 220 hanggang 230. Sa isda, ang bangos 220 hanggang 260, tilapia, ubando 150, galunggong 240, bisugo, tanigi, espada, dalagang bukid 260 hanggang 280. Lapu-lapu yung kulay pula 300 hanggang 350 kada kilo. Ang tahong 120, ang ulo ng salmon at ulo ng maya-maya pang sigang sa miso ay 180, ang itong matambaka ay 260. Sa gulay naman, 120 pesos ang kilo ng ampalaya, ang upo ay 40, pechay, patatas at bawang, pechay, patatas 70 pesos. Ang bawang ay 150 kada kilo, 180 naman yung talok. Sibuyas na pula, 120. Sibuyas na puti, 100 pesos. Ang repolyo, sili, siling berde, pamaksiw, carrots at kalamansi ay 80 pesos. Ang kamatis, 60. Ang talong, 90 kada kilo. Samantalang ang sitaw at kalabasa ay 35 pesos ang kilo. Ito naman ang ulam tips natin para sa araw na ito. Sana meron kayong pambili. Nilaga, sinigang, sinampalukang manok, menudo, mechado, pork, liver steak in white onions, fried chicken, buttered chicken, buffalo wings in cheese, garlic, original flavor sa asin lang pag gusto niyo original flavor or babad lang sa patis at sa kalamansi. Ayan. Pakbet, sa gulay, chapsoy, ampalaya con hipon or itlog,
Eto, picadillo sa sayote na may giniling. Escabecheng dalagang bukid o espada. Pritong galunggong with talong and bagoong. Sinigang na bangus sa sampalok. Ayan, para sa ating Pinoy Gising, Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama at syempre, nagbabudget tayo palagi ng tama. Pinoy Gising! Ayun, maraming salamat sa Buffalo Wings. I love it. Ay, nako. Ano kayong flavor, Ayana? Buffalo, di ba medyo maanghang yan? Hindi kasi yung mga wings ngayon, may iba-iba ng flavor may garlic, may cheese. May salted egg pa. Meron pa kaya, may halong alak eh. Garlic, may honey barbecue, may garlic parmesan. Corrected by... Hindi parmesan, parmesan. Parmesan. Ang arte. Parang may singaw lang. Parang may version siya masyakit. Naglala akong ganun eh. Nako. Nung pagdating. Ayaw mag-hurta. Cover mo. Nagka-cover pa ng mouth? Hilaan mong sino. Ano ba yun? Parang anong number ni Jen Patrolya? Si 38. Sabi mo, hindi lang may tolong lakas. Nung bagong braces yun, nakasalubong ko, tawa ko ng tawa eh. Di ba galing siya ng nun? Di ba galing siya ng bakasyon nun? Ay, talaga ba? Alam ko galing siya ng isang linggong bakasyon nun eh. Baka nag-asawa na. Nag-asawa na ba? Oo. Ba't di ka nang iimbita? Oo nga. Uy, balita, di ba kahapon binalita ni Kuyang Arman yung lechon? Parte pala yun ng wata-wata sa kanilang lugar. Sa lugar nila? Oo. Uy, wala naman nag-trending yung parade of lechon. Meron atang isa. Na nag-trending? Ay, nag-viral? Oo, parang. Nakita ko, hindi ko na na-review kasi sabi naman tayo. May viral na naman dahil sa wata-wata na yan. Pero I think for this year, yung sa San Juan, first time ata nilang ginawa yung may zone lang. Yung isa, parang isang kalye lang ata pinayagan nila. Parang successful naman, Mukhang peaceful. Susunod naman tayo, sa July 2. Ay, oo naman. Pero walang basaan. Walang basaan na lang talaga. Peace be with you lang. Peace be with you, tsaka holiday pay sa amin dito sa Pasig. Special none. Special none, so 130 sa Pasig. 130, di ba 30? Hindi, kasi that's the 100 is the basic pay. Kasi papasok ka. Pero 30%. Yes. Anyway, daho tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Bagong opisyal at miyembro ng 31st Infantry Battalion Philippine Army Daraga Albay, mainit na tinanggap. Welcome, sir. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Mainit na sinalubong at tinanggap ng 31st Infantry Charged Battalion Philippine Army sa kanilang kampo sa Villahermosa, Daraga Albay. Ang 3 bagong opisyal at 4 na miyembro nito, pinangunahan ni Lieutenant Colonel Joy Villanueva, commanding officer ng 31st Infantry Battalion. Ang seremonya matapos ang flag raising ceremony nitong nakaraang Lunes. Binigyang diin ni Lieutenant Colonel Villanueva ang kahalagahan ng pagkakaisa, dedikasyon at profesionalismo sa pagtupad umano ng mandato ng batalyon. Pinuri pa ng opisyal ang mga bagong miyembro ng batalyon at hinikayat na maging inspirasyon sa ibang kasamahan sa walang pag-aalangan na pagsiservisyo sa bayan. Samantala, ang seremonya umano sa pagtanggap sa mga bagong miyembro ng naturang batalyon na hindi lang pagdiriwang, bagkos ay pagpapatibay sa diwa ng pagkakaisa at determinasyon ng 31st Infantry Battalion Philippine Army ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Bicolandia. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Buti hindi niya alam kung hindi niya narinig. Ngayon naman po sa Ilocos Norte. Mamaya na lang yan. Isang street-level individual sa Candon City, Ilocos Sur, arestado sa drug buy-bust operation. Mga adik na nahuli doon. Mga shadik. Kahapon pa. Abangan ninyo. No? Yari kayo. Yari kayo dito kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Idol, naimbagabigat. Naimbagabigat. Isang anti-illegal drug buy-bust operation ang isinagawa ng Candon City Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Sani Orpilia sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Rodel del Castillo, Chief of Police, kabilang ang Ilocos Sur Police Ilocos Sur PDEA at ang Regional Mobile Force Battalion 1 sa koordinasyon ng PDEA Region 1 sa Barangay Bagani 2
Tukgo, Candon City, Ilocos. Sa nasabing operasyon, naaresto ang isang street-level individual mula sa barangay Patakis, Galimoyod, Ilocos at kasalukuyang naninirahan sa barangay Talugtog, Candon City. Inaresto ang suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Tiniyak naman ng Candon City Police Station sa publiko ang pagbibigay ng epektibong serbisyo ng mga pulis upang makamit ang mapayapa at ligtas na pamayanan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sabi ko sa inyo, humanda kayo kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Oo. Bantay sarado mga drug Everyday, suspect dyan. may balita sa tungkol sa inyo. Salamat sa iyong mga updates. Kasi lagi, dyan sa Ilocos, bandang Ilocos, nakuha yung mga floating, Yeah. yung mga floating shabu. Yes. Napakadami, Huwag okay. sanang i-reuse. Kasi pag nireuse nyo yan, My God. ayan, ano. Bariling kit, My Ano daw? God. I hate drugs. Yan. Iyon. Pero Wala dapat na yan iba, si Sir, dapat iba yung nagsasabi na ngayon. Oo nga eh. Sa oras po na 12 minuto bago mag 5 in the morning, babalik kami. Ito po ang Pinoy Gising! At kalahating minuto na naman po bago mag 5 a.m. sa aming pagbabalik ngayon. Eto, trending to, partner. Yan. Tinakluban ng plaka. Oo, nilagyan ng face mask. Yung iba, yung mga plaster na puti na kakulay ng plaka. Oo. Tinatakluban o tinatakpan ng plaka para hindi mahuli sa NCAP o no contact apprehension policy. Don't do that. Alam mo na magiging parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Go. Bawal o hindi? Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o no contact apprehension policy? Nako, bawal ito. Sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy, biglang dumami ang mga sasakyan na tila naglalaho. Hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa plaka nilang tila nawawala, natatakpan o sinasadyang itago. Kaya paano kung sadyang tinakpan mo ang iyong plaka para hindi mabasa ng CCTV para iwas huli sa no contact apprehension policy? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang NCAP ay isang sistema kung saan gamit ang CCTV, nahuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang traffic enforcer sa mga lansangan. Ayon sa Batas Republika 4136, may tuturing na obstruction ang anumang uri ng pagtatakip sa plaka ng sasakyan. Paglabag naman sa Republic Act No. 11235 kung mag-improvise o tinakluban ang plaka ng mga motorsiklo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa batas ang pagtatakip sa plaka dahil isa itong banta sa seguridad, lalo na kapag mayroong krimen o aksidente. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng 5,000 piso pataas, ma-impound ang sasakyan at pwede ring makulong. Kaya imbis na iwasan ng kamera, mas mainam na iwasang lumabag sa batas trapiko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Kaya yan, Jasper! Oy, Jasper, mag-record ka. Kaya yan, Jasper! Dinag-show pa nga. sabi ko sa kanya, dito ka muna. Sabi niya kasi nag-abot siya ng script. Sabi niya na agano na siya. Kung alam niya, nagsasabi niya, eto po sir. Akala mo naka-TV na. Hindi, sabi ko, dito na siya. Oo nga, may gitna. May X isa para pa, sa kanya. diba? X marks the spot. Yan. Samantala, sa ating showbiz, Sara Labati, na mumuntik ko nang maging kamukha. Muntik ba? Oo. Sayang. Na-aksidente lang. Sara Labati, politiko umano ang ipinalit. Ay, ang bagong jowa ay politiko. From Richard Gutierrez yan, ha? Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Si Gil John? Hindi. Ay, ano? Cute naman yung sharky mo. Kamusta yung lakad mo kahapon? Hi, very successful. Masaya ka? Kaya pala... Gumagana siya. Kaya pala glowy. Yes. Sunod kagad ako ng Viva Max. Sabi ko sa kanya pagdating niya. Salamatan mo yung sponsor. Hello sa aking sponsor. Actually, hindi makikita naman kami sa Sabado kasi dadalhin niya ako sa Zamboanga. Ay, siya ba yun? Yung nakikwenta mo? Pero ito ba yung nagbigay din sa'yo ng laptop? The other one. Ano pong serbisyong kailangan nyo? Lalo na po ako, nangangailangan ako ng laptop, ay ng computer. Willing ako tumulong. Anong servisyo
issue po ang mga kailangan Maraming po natin. salamat sa nagbigay sa akin ng desktop. Uy, desktop! Yes. Dali na, anong kailangan yung gawin? Sa August, may magbibigay sa akin ng laptop. Ay, wow, 2 laptop, Ang social. ganda mo naman talaga. Hindi, mabait lang ako. Hey. Ito. Hindi ko hiningi, excuse me. Para na malinaw ha, hindi ko hiningi. Ang ginawa mo? In-offer sa akin. Actually, tinatanggi ako. Papakyo. No, it's okay na. No, we will buy. Dapat may pakipot pa kon. Oo, dapat ganon. Para wag mong ipakita sa kanila na ikaw ay gustong-gusto mo. Pero gano'n mo na to katagal kakilala? Only parang 2 weeks lang. Talaga ba? Yes. Oo. 2 weeks lang? Kilala. Ang pam siguro niya yun. Maging mabait ka lang sa kapwa mo. Ganun talaga. If you do good to your kapwa, it will bring back to you 100-fold. Talaga Ang sabi ba? nga nila, if you do good to others, others will do good unto you. Yes. Talaga ba? Somebody will do good for you. Ah. Kasi di ba nauubos sa sweldo ka charity ko? Oo. Tapos, sama mo pa ng sustento. Yeah. Sabi siguro ng Panginoon, siguro, this is the right time for to be, ano yun? Yung maging To receive the blessings. Yeah, to receive a blessing. It's your turn. Kumbaga. Oo. Sabi So, ni Lord, deserve mo yan. Thank you. it's returning the favor. Yeah. Well deserved. Ayan. Deserve. Okay, akin na isang laptop. Maraming salamat po ha. Hindi ko po hiningi yun. Iyon po binibigay ko sang binibigay sa Oo, akin. salamat sa Thank you Yung pa inaano sa. Thank you Alam sa niyo naman ang AFAM. istorya ng buhay ko di ba? Oo naman. Oo, lagi ako nga naubos ang pera ko sa charity, ang sweldo ko sa kaka-charity. Pati sa sustento nila. Oo, pati sa sustento niya. Naku, dumagdag pa nga ito si Harry Potter. Dapat hindi na ito nagpakita sa akin. Oo. Ay, sabi ni Bambam, pengi rin daw. Nako, Bambam, pigilan mo ako ba? Hindi raw kayo talo. Pigilan mo ako. Lagi ka nasa sogo. Wala to naman dyan. Wala to daw si Papa Daniel. Ano ba ito mga to? Magkasama yung dalawa. Alam mo yung dalawang yan. Partner in crime yung Hindi. Si Bambam saka si ito si Jen. Partner in crime lagi nasa sogo mga yan, no? Kasi, di ba may jowa si Jen, Buko Bendor. Tama. Oo. Ayan po yung mga nasa likod ng aming camera, ha? Oo. Ano yun? Engineer namin yan, ha? Easy. Jen, tama ko, ECE, di ba? ECE. ECE Jen. Si Bambam kasi bugaw. Ano ba yan? Ay, parang di naman. Di ba may jowa si Jen na buko vendor? Tama. May bisa pala yun na buko vendor din. Alam mo? Ipinakilala kay Bambam. Ayun. Buko all over. Anli buko. Pero mas lamang yung kay Bambam. Kasi bukod sa buko vendor na yon, medyo bald pa yon. Oo. Parang Mr. Clean. Kaya dalawang buko. Char lang ko yun. Hindi ko totoo yun. Ano na nangyari kay Maria? Kaya di ba to? Kay Sara Labati? Oo nga, pinag-usapan na si Bambam. Saka si Jewang wala mga personality mga to. Saklap naman. Ano ba yan? Napagtripan na nga. Nadurog pa ang pagkatao. Ayan. Anyway, ito na sa tayo mga kaibigan. Oy, isang politiko daw po. Ito kasi hindi pa kumpirmado. Isang politiko daw po ang ipinalit ngayon nito si Sara Labati sa kanyang nakahiwalayang mister na si Richard Gutierrez kasi hindi pa naman sila talaga hiwalay, di ba? Yes. Hiwalay sila physically. Pero hindi pa sila hiwalay doon sa band na yun doon sa kasal na siya nagbaband sa anong dalawa. Oo, sa documents, yes. Oo. Anyway, ang balita ha, ang gwapo. Sino? Di jowa. Ang gwapo ng politiko. Ang gwapo ng politiko at ang yaman. At nagtapos sa ibang bansa. Oo. Politiko, first time niya maging politiko. Nag-number 4 counselor sila. Ang taray, number 4 kaagad. First time tumakbo, number 4 kaagad. Ay, sa bagay, ang anak ni Isko, di ba? Number 1 counselor kaagad, no? Yes. First time tumakbo, number 1 counselor. Manila ba yan? No, Manila. Probinsya. Ito, probinsya. Probinsya. Anyway, ito na. I-reveal ko. Ayan na. May reveal, may grand reveal. Sakto, magpapay, i-reveal mo yan. Ayan. Ayan na. Ito na, walang ibang kundi
Kasi, Sabay-sabay drum roll. mamaya, syempre. Mamaya kasi alas 5 na, tawagin mo natin si Liway. Uy, shoutout mo si Kuya Orly. Nahanap ka kahapon. Sir Orly, good morning. Ayan. Pero Sa ang politikong ito ay wala iba kung hindi ang anak ni Martin Romualdez na si Martin Romualdez Jr. Ano daw? Paano napunta si Sarah doon? Madalas daw magkita ang dalawa na. Madalas na nakikita para hindi makita. Madalas na nakikita ang dalawa na magkasama. Pero hindi pa hindi pa kumpirmado ang May nasabi. mga chika-chika lang. Spotted lang talaga sila. Yeah, spotted lang sila. Madalas daw na spotted. Walang pag-deny at wala din pag-amin mula sa dalawang ito. Yeah. Well, good pair naman. Kasi nag-aaral abroad si si Martin Romualdez Jr. Si Marty. Ang gwapo. Ay, talaga? Oo, ang gwapo. Magandang, At saka, ang education naman, di ba? Ang gwapo, no? Sinig. Bakit mo? Ayun, Kayo. Ayaw mo? Sa'yo na lang? At saka Pinoy na Pinoy ang kulay. No? Search nyo na lang daw. Oo, kasi kulay mo to, Dada. Oo nga, actually. Hindi mo lang kasi gwapo, syempre. Oo naman. Wala naman kayong choice, nandito na ako, di ba? Mamaya, ano pa natin, yung issue na yan, medyo i-set aside muna natin dahil baka hindi pa naman sure baka talaga. naman super friends lang. Baka super friends lang. Pero wala namang problema kung maging sila kasi, di ba, naghiwalay na nga si, may jowa na rin naman ngayon si Richard Gutierrez. Exactly. Di ba? Kaya yun naman lang muna. Anyway, wala aking balitan showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Salamat, Ton, at may pa-reveal. May pa-reveal. Line tayo. Maraming salamat din sa mga nasa dagupan. Kila Kuyang Orly, 6 o'clock si Kuya Orly. Pero susunod na si Mama Liway. Liway, gaw-gaw ang bilhin. Bakit ba nakanta natin yun? Ay, kasi si Mama Liway may sinisip pa si Mama Liway. Kasama si Mama Susan. Kay Susan tayo. 2 minuto na po makalipas ang 5 a.m. Ikalawang oras ng Pinoy Gising. Susunod na. Po, 5 minutes makalipas ang alas 5 ng Tuesday, Wednesday morning. Araw ngayon ng Miyerkules, Flying Day. Ngayon yung Miyerkules. Hindi ka pa nananawagan. Oo nga. Ayan na. Sa mga kapanali. Bastasyon yun. Sa mga kapatid. Ano na? Sa mga akla. Mga bakla. Ano? Run! May Okay na. padran sila today. Oo. Tayo August mga bakla, ha? Ingat-ingat tayo kasi maulan ha. Baka dumami. Alam na. Pag nabasa. Okay daw yun. Gusto dumami. Para makabalik na tayo sa balita, mag-attendance check na raw tayo. Ayan, 11 million viewers. Okay. May tulog pa tayong iba. Ayan. Tsaka Miyerkules kasi ngayon. It's midweek na po ngayon. 2 days na lang, sahod na! Yes! Talaga ba? You should motivate yourself. Sasahod. Sasahod! Okay. Parang ilang sardinas na yung nakain ko. Ako nga kapon, tuna na lang eh. Badsky Bacarods from John Anja. Good morning. Hi, good morning. Pati ikaw sinisita niya, late ka rin daw. Si Idol Anton, late daw. Ay, Hindi kami late, hindi nag-almusal lang kami. Yung isa nagpagas kasi inabutan na ng taas presyo. Oy. Si Tony Tagod. Good morning. Good morning. Tony? Tony. Hi, Tony. Papa Tony yan. Saan? Walang Walang nakalagay. sinabi. Good morning lang. Si Okay. Kuyang Nelson Malinaw. Check daw siya. Papa Nelson. Si Carol Bernardo. Mama Carol. Parang first time yung Mama Carol. From the city na kung saan you don't itch. It's Makati. Makati. From Makati. Hi, good morning, Miss Carol. Si Dita Kanaya. Good morning. At si... Hi, hello po. Dita. Good morning. At saka si Ala Mamo. Alamamo. Ala Mamo. Ano ba to? Hindi ko alam kung lalaki o babae. Papaala. Ayun. Ito na! Batman! Si Batman! Anong hula mo? Local o foreign? Piling ko foreign. Foreign. Hindi na kita tatanungin kung buhay o patay. Sabi niya, ang aga niya naman mag-ingay. Nakakawala ng antok ang tawa ng idol ko na si Anton. Nakamukha ang isang idol. Ayan! Na magaling humawa. Ay, humawa! Oh my goodness, ano yung sino yun? Isa pa magaling din daw, lumiyad. Mas, pilita ko rally siya! Mario, Galing mo! nakuha ka sa liyan. Nakuha ka sa liyad! Ikaw talaga, ha? Inis ako sa'yo, ha?
Sama mo kasi, alam mo, dapat hinihila mo kasi magbaklaran to. Kaya nga eh. Para maliwanagan. Alam mo, feeling ko is mga araw na to, feeling ko may kamukha ko, April Boy Regino. Alam mo, di ba nalala ko sinabi ko sa'yo? Lahat ang binibigay niya, mga premiado ha. Oo, mga magagaling. mga patay naman. Oo, yun lang. Mga dekalibre. Yun lang. Kumbaga nag-iwan ng history. May history. Pero paalala ko sa'yo, kaibigan to ni Judith Estrada Larino. Yes, oo. So, alam ko yan. Oo, alam ko. Magkakotsaba ang dalawang yan. Alam ko yan. Kaya ikaw ha, Papa Juday ha. Ano? Siyasay ko sa'yo. Maganda ka dati. Wala kasi sinasabi tungkol sa ngayon. Pero wala kang sinasabi na pangit ka. Kasi dati. Basta sinasabi ko, at ito ay malinaw na malinaw. This is one for the book. Wow! Kahit panautorize niyo pa ito. Wow! Never kong sinabi na ikaw ay pangit. Ayan. Basta sinasabi. Maayos na rin yung lakad niya. Sinugod ka ng News Director. Bigyan mo na rin siya. Nakapasok dito. Guard! Guard! News Director yan dito. News Director, Roy. Director ba? Kala ko hindi. Damiretso yung lakad. Sa mga... Nasa likod. Ikakas ako na ba? Ayan. Sa mga nakikinig sa 88 Das Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23, sumasa inyo na naman! Sumasa inyo palagi! Sa atin lahat! Ang ikalawang oras ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning, Daryl Justin! Main Barato! Flying Anton! Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na pumuli ang ulo ng mga balita ngayong midweek Wednesday morning. 31 OFWs mula Middle East ligtas na nakauwi kagabi. 50 pang Pilipino naghihintay na ring ma-repatriate ngayong linggo. Pinoy Gising! Discount at promo para sa mga PUV driver. Ipinanawagan ng pamahalaan sa mga kumpanya ng langis. Pinoy Gising! BBBM. Ano yan? Ano daw? Wala. Ano wala sa... Kaya nga sa mga media wala ba? Naglagay ng grupo eh. No? Media lang talaga eh, no? PBBM nangakong paigtingin pa ang pagtutok sa, war on drugs. Pinoy Gising! Ano daw? Alam mo, parang stasyon pala ng radyo to, no? Tingnan ninyo maigi. 2 letra lang kailangan palitan. PBBM. oo. Ayan. Balita naman sa ibayong dagat, mahigit sa 100 bata dinukot ng mga jihadist insurgents sa Mozambique. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, sa schedule na 2025 PBA Philippine Cup Semifinals, inilabas na. Pinoy Gising! Mamaya, patotohanan natin kung totoo bang nakakagaling ng pimple o tigyawat ang toothpaste. Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Hindi. Nung una, aalis siya mag-headline. Ngayon naman gusto niya na mag-showbiz. Wait lang, may isa pa ako. May factor fake pa. May factor fake pa. Ayan. What happened? What happened, Bella? Bella Flores. Sa ating factor fake fitness vlogger, tututok sa overweight ng mga pulis. Mamaya alamin natin kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo, Nina! Ni Harry Potter. Sa mga naglalaki ang ulo, Nina! Showbiz! Anak ni Jong Hilario na si Sarina nawala sa Japan. Ay! Pinoy Gising! Sa pang malaking ulo, Nina ulit! Karot! Karot! Gusto na umalis. Kaya nagmamadali. Gusto na bumaba. Gusto mo nang kumain? Nabalita showbiz! Bala ka dyan. Bala ka dyan. Si Marian Rivera! Yung kamukha mo ito, madam! Kailan? Kailan? Pag unang pasok niya dito, kamukha niya Maria Rivera eh. Ano nangyari? Habang tumatagal, naging dingdong dantes.
Okay, ay, pogi yun Patay ka dyan. Marami na natutunan bilang judge ng dance competition sa TV. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Sa oras mo na 5:13 in the morning, magbalik balita po tayo. Dapat nang ituring ng gobyerno na emergency situation ng napakalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Ito ang inihayag ni dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate makaraang ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang utay-utay na big-time price increase simula ngayong linggo. Kasabay ng kanilang panawagang suspendihin ang fuel excise tax, naniniwala si Zarate na ang pinakamagandang solusyon ay repasuhin ng Kongreso ang oil deregulation law na punot dulo ng problema, lalo na ng transportation sector. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang amin talagang long-term na panawagan, nabanggit mo na rin yan kanina, irepaso talaga itong oil deregulation law. Dahil sa ngayon kasi, hostage tayo ng mga oil oligarchs. Hindi nga natin alam paano ba yung presyohan nila, bakit linggo-linggo. No, yung mga oil companies. Ang naging papel na lang ng gobyerno, taga-anunsyo na lang kung magkano yung itataas ng mga oil companies. No? Anong klaseng gobyerno yan kung hindi niya ma-regulate yung isang napaka-sensitibong produkto? Gayunman, iginiit ng dating mambabatas na hindi na dapat hintayin pa ang pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo dahil may kapangyarihan naman ng ehekutibo na pansamantalang ipatigil ang koleksyon ng buwis sa langis. Muli nating pakinggan si dating Congressman Zarate. Ang i-tax mo ng malaki ang income tax ng oil companies dahil hindi naman nagre-report ng oil companies every year na nalulugi sila. No? Every year, kung tingnan mo yung report ng mga oil companies, bilyon-bilyon ang kinikita nila every year. Yun ang itaas. May nakabinbin kami dyan sa Congress na wealth tax. No? You tax the millionaires and the billionaires. Hindi pala sila nagre-report ng kanilang parang SALN, walang statement. Per sabi, wala silang, hindi daw nare-report yung loss. Ay, wow. Ano mo tong usaping oil, kuryente, ito yung mga topic na kailangan mabusisi, dahil ito'y by numbers talaga. At saka ito yung mga utilities na take note, mga needs po ito, hindi lang basta wants. Correct, oo. Diba ito mabusising pag-aaral para maintindihan mong maigi talaga. Yes. Yan po ang naging tinig at na-interview po natin si dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Nanawagan ng Department of Energy o DOE sa mga kumpanya ng langis sa Pilipinas na ikonsidera ang pagpapatupad ng mga discount at promo sa mga pampublikong sasakyan, paano yung pribado, na apektado ng mataas na presyo ng langis. Paano naman yung pribado? Sa press briefing na Malacanang, sinabi ni Energy Officer in Charge Sharon Garin na makatutulong ang pagkukusa ng mga kumpanya para maibsan ang epekto ng oil price hike sa mga driver at operator ng PUV. Paano nga kami? Bagamat walang naghihintay na insentive o pabuya mula sa pamahalaan, ipagpapasalamat anya ng gobyerno ang anumang pagkukusa ng mga kumpanya para makipagbayanihan at tulungan ang mga apektadong sektor. Pinoy Gising! Alam mo, kahapon ang issue hindi naman tumaas sa world market ang presyo. Kumbaga, bumaba pa nga daw. Yung $7 per barrel na ibinaba. Kumpara, ito raw ang dahilan daw ng pagtaas ngayon ay dahil sa takot. Takot lang. I mean, kumbaga, nag-look into the future. Nag-anticipate sila. Ganon. Ganon ang At hindi ko sinasabing ganon. Pero ang observation ng mga eksperto ay ganon. Fear of, may word may parang, pero ganon yung sitwasyon kung bakit nagtaas ng presyo. Kasi nga bigla mag-hoard. Dahil nga may gera, baka daw mag-hoard na yung mga suppliers ng langis. Pero parang may fear of panic kasi magpapanik ang mga tao. Pero, parang
anong basis, bakit anong basis nung presyo na yun? Yeah. Nung sa panic na yun, di ba? Kanina nga, Pakder, nung nagbalita ko nung unang oras, napag-usapan din namin ni Bossing kahapon to yung VAT, at saka yung tamabak fuel excise tax, na ang laki pala ng patong, kaya ganito kataas yung presyo na meron tayo ngayon. Kasi for example, pag ang isang kumpanya ng langis ay nakabili ng nasa 30 pesos. Tama. Kaya nagsushoot to ng hanggang plus 20 to 30 pesos. Gawa ng Santa Makmak na tax. At meron pa yan transportation. So lahat yan. Lahat ng overhead niya na isasama sa presyo nung langis. Kaya nga sabi ko, baka pwedeng gawin ng mga mambabatas pagpasok ng 20th Congress kasi Congress lang daw will be the one dahil meron daw applicable law for that. Baka pwede nilang bigay yun as a Christmas gift, 6 months suspension. Christmas gift. Early Christmas gift na kasi. Mid-year bonus yan. Magsi 6 months. Sa June na ngayon. Bilang ka ng 6 months, nasa December yan. Di ba? Pero hindi sa kung for example may mga ganitong scenario na hindi naman natin ine-expect. Yes, tama. Siguro yun nga. Pero sabi naman ng admin ng Malacanang ay sila yung nagda-draft na. Ayun. Or nag-aaral na ng contingency plan. Kasi kung magtataas na feeling ko, isa to sa mga bagay na i-discuss parang ni pinakamataas na sa history yung 100, Ay, hindi ko pa na... Tama ba? Yung sa Palawan before, parang... nag 100 pesos per liter? Years ang ago. gasolina, social naman. Oo. Ginto ang Kaya nga, langis noon. Ang social naman Kailan naman ba parang mga 7 to 8 years ago. Nung nagka-crisis talaga sa langis. Umabot ng 100 pesos kada liter? Kaya bang time nagka-crisis? Kay Gloria ba o kay dating Hindi ko Pinoy? maalala Kasi yung kay Pinoy... Kay Pinoy natapos yun ng 20 pesos pack na Yun na nga. That's my point. Tapos yung mga auto LPG at the time, 10 pesos per liter pa nga sila. Sobrang baba ng gasolina noon. Peaceful pa noon. We missed that time na ganun kababa ang gasolina. Diba, no? Yun yung mga isa sa drive. Para ma-motivate tayo. Diba? Anyway, din yan, dadaloy din ng ginhawa. Hintay-hintay lang. Patience is a virtue. Correct. Samantala, inihahanda na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng fuel subsidy program sa gitna ng banta ng malakihang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa mga darating na araw dahil nga sa umiigting na tensyon sa Middle East. Ayon kay Transportation Assistant Secretary at spokesman Mon Ilagan, ilalabas ang listahan ng qualified beneficiaries sa oras na matapos ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Information and Communications Technology o DICT. Ipapadala naman ang nasabing listahan sa mga regional director para sa verification at certification. Binigyan na rin anya ng Department of Energy ang DOTR ng sertifikasyon upang gamitin ang 2.5 billion pesos na pondo mula sa 2025 budget para sa programa. Kasama sa mga makatatanggap ng fuel subsidy ang PUV drivers at kanilang operators, kabilang ang mga gumagamit ng traditional jeepneys, UV Express, mga bus at tricycle, gayon din ang delivery riders. Pinoy Gising! 21 minutos na po, 21 minutes makalipas ang alas 5 na morning. Yahoy! Nilinaw po ng Department of Transportation, napatawa sila namin sa yahoy. Nilinaw po ng DOTR na kabilang sa mga makakatanggap ng fuel subsidy ang mga public utility vehicle operators at drivers na wala pang kooperatiba dahil sa kabiguang makapag-consolidate ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa pahayag na inilabas ng DOTR, sinabi nito na nais ng pamahalaan na maging inklusibo ang ipatutupad na programa lalo na at mararamdaman ng buong sektor ng transportasyon ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Una nang sinabi ng ahensya na plano nitong makapamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV operators at drivers sa lalong madaling panahon dahil sa pagsirit ng presyo ng langis bunsod ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Pinoy Gising! Samantala sa ating Factor Fake, fitness vlogger. Ayan, tututok daw sa mga overweight na mga pulis. Totoo bang mayroong influencer vlogger na magte-train sa ating mga pulis? Alamin natin si Jessie sa Factor Fake.
Isa sa mga binigyang pansin ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III mula nang siya'y umupo sa pwesto ay ang kalusugan at pisikal na kondisyon ng mga miyembro ng pulisya. Sa mga larawan at balita, mapapansin ng ilang pulis na may labis na timbang, kaya't isa sa mga ipinag-utos ng bagong PNP Chief ang mas mahigpit na physical fitness requirements at ang pag-launch ng iba't ibang weight loss programs. At kamakailan, lumabas ang balitang kinuha umano ng PNP ang isang fitness blogger bilang opisyal na fitness instructor ng buong organisasyon. Totoo nga bang may itinalagang fitness coach ang PNP para tumutok sa mga overweight na pulis? Alamin natin yan sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Nilinaw ng Philippine National Police na walang inaprobahang fitness instructor ang bagong PNP Chief para manguna sa anumang physical fitness program ng organisasyon. Ito ay kasunod ng pagdalo ng fitness blogger na si Rendon Labadora sa 93 Weight Loss Challenge ng Public Community Affairs and Development Group kamakailan. Ayon sa memo ni Police Major General Roderick Augustus Alba, Directorate for Police Community Relations, inisyatiba lamang ito ng PCADG at hindi saklaw ng buong PNP. Pinatitigil din ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay dito dahil walang direktibang ibinigay ang PNP Chief na magtalaga ng opisyal na fitness coach. Wala ring kaalaman si PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa sinasabing papel ni Labador bilang fitness coach ng PNP. Kaya ang claim na may opisyal na fitness instructor ang PNP na itinalaga ni General Torre ay fake. Totoo na prioridad ng PNP ang kalusugan ng mga pulis, pero hindi totoo na may naitalagang fitness coach para dito. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Pinoy Gising! Naman po, anak ni Jong Hilario na si Sarina nawala sa Japan. Ay! Aber, nahanap na ba? Alamin natin mula kay Flying A na Parang lumipad foggy. ata hanggang Japan na si Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Isininaway mo! Ay, ito na si Bamba! Bakit si Bambam? Ano naman? Nananahimik eh. Ayan. Ay, naghuhubad. May paghuhubad na nagaganap. Kasi tinitingnan ko sarili ko sa salamin. Tapos tinitingnan ko si Bamba. Naging parang kamukha ko siya. Ayoko. Sumisigaw doon sa loob mo. Chusi pa. Oo. Sa lahat. Ayaw mo. Sino gusto mo? Ayoko mapunta sa Book of Vendor din. Gusto mo kay Ian lang. Iyan, ay arte ko na. Anyways, ay balitang showbiz. Nako, pansamantala lang naman na nawala itong si Sarina. Itong napaka-bibo na si Sarina. Cute-cute no. Tawa-tawa ko sa kanya. Noong unang araw doon sa school, ay sayo bakit siya nasaya. At least kilala mo talaga naman sa tatay. Correct. Diba? Ito na nga nagpunta itong si Jong Hilario, si Sarina, at saka yung kanyang misis na si Maya sa Japan to celebrate her birthday, the birthday of wife of Jong, si Maya ba yun? Okay. Oo. Ngayon, at saka to visit na rin daw the sister of Maya. Okay. Ngayon, nagpunta sila sa isang mall, sa isang rainforest na parang mall. Abay, pagdating daw nila doon, ay ang laki daw pala nitong mall na ito doon. Nagtatakbo bigla itong si Sarina. Hindi nila alam kung nasaan. So hinanap nila hindi na makita, ilang minuto din nawala. Ipinanawagan na nila ito, nagpunta na sila sa management ng nasabing area at sinabi nila na nawawala ang kailang anak. Oo. Alam mo, kung maya-maya daw biglang lumitaw itong si Sarina. Tagal din nun kasi na-report pa nila eh. Oo. Tagal, ang laking kaba siguro. Oo, correct. Oo. Umiiyak na nga yung nanay eh. At buti, yung bansang napuntahan,
kahit pa paano, ay marunong magsalita ng English. Oo. Paano kung kunwari, if it's another country na hindi talaga, baka nga hindi marunong yun kasi alam naman tayo ng Japan, di naman ganun kawal. Actually, ang Japan, hindi masyado. Japan talaga Ay, linggo talaga sila. Oo. Kasi ano yan, love nila ang kanilang culture eh. Kaya kahit mga ano doon, kahit mga presidente ng mga bangko, medyo hirap sila sa pagsalita ng English, no? Oo, mga ganon, mga CEO, mga owner, business owner, medyo hirap talaga sila. Hindi talaga. Yan. Oo, ngayon, maya-maya daw, nakita nila itong Sarina. Nasaan? May daladalang shopping basket. Ay, wow! Department store? Oo. Tapos tinanong daw nila, sabi niya, saan ka galing? Oh, Dad, I'm just shopping. Wow! I'm just shopping. Sosyal ang bata. At nakita nila sa bag, sa shopping, may mga laruan na kinuha. Yan yung literal na add to cart. Yes, oo. Ngayon, sabi gano'n ako, napagsabihan daw nila sabi niya, alam mo, matagal kanina pa kami naghahanap sa'yo. Sabi niya, I'm just shopping. Just shopping. Parang ganun pa talaga yung cart niya. At saka ma-visualize mo yung itsura ni Sarina, lit-lit eh. Di ba? Super liit at napakalikot kasi. Oo, super liit. Alam mo na may bata yun. Typical na bata. Correct. Typical na bata na grabe yung energy. Yes. Di ba? Na hindi siya nahihiya. Di ba? Kahit saan man pumunta. Oo. Ayun. Pinagsabihan daw nila. At then daw, sinabihan nila na mag-sorry ito sa kanila. At kasi umiyak na yung nanay eh. Kasi nga sa sobrang, di ba? Takot. Oo. Na baka tuluyang mawala yung anak nila. Lalo na sa ibang bansa, hindi sa Pinas. Correct. Mabuti na kamo Japan. Alam mo naman tayo ang Japan. Alam mo naman natin ang culture ng mga Japanese, napakamatulungin. Yes. Di ba? One of the best people in the world. Hindi ko alam kung ba ay sabay kasi hindi sila napapasama sa happiest people kasi hindi naman sila happy talaga, no? Oo. Chill lang sila. Oo, chill lang sila. Parang ang pagkakalam ko, isa sa mga bansa top country na maraming suicide. Japan. Japan. Kasi nga hindi sila ganun kasaya. Kala ko nga nung una, South Korea kasi sila yung madalas na napapabalita. No? Pero sa bagay, artista kasi yung napabalita. Overwork kasi ang puro work ang Japan. Kaya mo, di ba, wala silang katulong doon. Yes. Wala. Sila lang. Walang domestic helper doon. Sila lang din. Di ba? Oo. Kasi nga, doon sila sa culture na yung mga babae, kaya nga yung kalampaan, dati ng mga unang panahon, yung mga babae nila doon, ang liliit ng paa. Kasi yung mga tsinelas na doon, nagganon. Di ba sa China yun? Hindi, Japan. Kasi kaya ganun sila maglakad. Kasi hindi ayaw nila ng mga babae nila talagang homebody lang talaga. Oo, yun. So ito na nga si Sarina, ang ending nag-sorry siya sa kanyang nanay at kasama din lang kanilang tito at saka kasi nga pinapunta na nila Okay, nagtawag na, diba? Nagtawag na kasi nag-phone na friend na sila. Takot na sila kung saan napunta ito. Oh my gosh, Siguro kung ikaw nasa nasa kalagayan sitwasyon na nanay, no? Grabe siguro. Oo, malamang siguro. Bara kurot mo yun. Saan ka na pumunta? Tapos lilit yung ginagalawa mong mundo kasi ang iniisip mo lang, asan na siya? Oo. Tapos tulala ka na lang. Yes, ayan. Anyway, yan na po muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton. Salamat, Ton. Diyan lang po kayo. Babalik po kami, Philippine Standard Time. Hoy daw! Pinoy! Gising na! Sino naman kaya hinuhoy nito ni Bossing? Alas 5:31 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy minutos na makalipas ang alas 5 ng Wednesday morning! Yahoy! Yahoy na tayo, pareng Wener, sa tuloy-tuloy na mga report. Kaap muling nagpaalala sa mga pasahero na sa pagdadala ng power bank. Detalye mula kay Patrol 45. Ito, alamin natin yan eh. Alamin natin kung ano na nga bang issue dito sa power bank. Mula kay Patrol 45, Raul Esperas.
Muling nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pasaherong sumasakay at nagdadala ng power bank. Ito'y matapos na sumabog ang isang power bank habang nasa ibabaw ng table sa Rojas Airport. Sangayon kay Eric Apolonio, dahil nasabing insidente ay muling nagpapaalala ang CAAP sa mga pasahero na huwag gamitin ang power bank at sumunod sa mga alituntunin ng mga airline sa pagdadala ng power bank. Dahil sa nasabing insidente ay wala naman na paulat na nasugatan o naapektuhang flight sa Rojas Airport. Gayunpaman, paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines na bawat airlines, international man o domestic airline, ay merong mga policy sa power bank kung kaya't dapat itong tugunan ng mga pasahero. Ito'y para makaiwas na rin sa anumang aberya sakaling magkaroon ng pagsabog ng power bank sa loob ng eroplano. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Pinoy Gising! Samantala, pamahalaan na muling makikiusap sa mga kumpanya ng langis na huwag munang ipatupad ang ikalawang yugto ng taas presyo sa produktong petrolyo. Ito bukas bukas yung second part ng taas presyo. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13 ng Gilbert Perdez. Muling pupulungin ang pamahalaan ng mga kumpanya ng langis. Ito'y para makiusap kung pwedeng hindi na muna ipatupad ang ikalawang yugto ng hinating taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Huwebes. Depende pa rin sa magiging galaw ng presyo ng langis sa world market. Nitong Martes, ipinatupad naman ng mga kumpanya ang staggered o yung kalahati ng ipinataw na taas presyo sa mga oil products, at ngayong Huwebes naman dapat ang panibagong kalahati. Gayunman, sinabi ni DOE Yusek Sharon Garin na siyang acting secretary ng ahensya ay sumadsad daw sa $69 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. Hindi naman masabi ngayon ni Garin kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo sa mga susunod na araw. Patrol 13, Gilbert para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman po, ronda tayo sa probinsya. Isang wanted sa lungsod ng Lawag, arestado. Detalye po na balita mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay na itindig ng mga police authorities at intel operatives ng Lawag City Police Station sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Andrew Rabang, Chief of Police, sa isang lalaki na 22 taong gulang, residente ng barangay 50 Butong, Lawag City. Ang warrant of arrest ay iniisyo ng presiding judge ng Municipal Trial Court dahil sa reckless imprudence resulting in serious physical injury. 30,000 pesos ang walang piyansa para sa temporaryong kalayaan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Simpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Walang magaganap na taas presyo ng mga delatang sardinas. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng pakikipag-ugnayan nila sa Department of Trade and Industry. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Yusek Castro na pinulong ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga gumagawa ng sardinas sa bansa at nagkasundo na hindi nila itataas ang presyo ng delatang sardinas. Base anya sa napagkasunduan, mananatili sa 21 pesos ang SRP sa bawat 155 grams ng lata ng sardinas. Ayon pa kay Yusek Castro, nitong isang buwan ay may report ang Philippine Statistics Authority na may ilang bilihin na bumababa ang presyo at hindi lahat ay nagmamahal. Pinoy Gising! Nagmamahal. Kami lang po sa IZ ang tunay na nagmamahal. I love you. We love you. Nasabi ni Pasensya dyan.
Hoy! Good news po! May libreng alok na may alok na libreng sakay ang MRT3 sa mga Filipino seafarer ngayong araw. Ito po ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarer at alinsunod na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga pasahero sa gasto sa transportasyon, lalo na ang mga marinong matatakaw. Marinong mga mahalagang papel sa ekonomiya. Iba saan pala yan? Tuna pala yun. Maaring ma-avail ang libreng sakay sa buong araw na operasyon ng tren sa pamamagitan ng pagpapakita ng Seafarers Identification and Record Book of Professional Regulation Commission o PRCID sa ticket seller o security personnel ng nasabing o mga nasasabing istasyon. Pinoy Gising! Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police na wag lamang tutukan ang malalaking sindikato, kundi pati ang mga maliliit na pusher sa kanto. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang mawala ang presensya ng mga bentahan ng droga sa mga pamayanan upang mas maging panatag ang loob ng publiko. Aniya, kapag may nagbebenta ng droga sa tabi ng eskwelahan o bahay, hindi ligtas ang bawat isa, kaya dapat habulin kahit ang maliliit na tulak. Binanggit din ni Pangulong Marcos na kabilang sa bagong estratehiya ng PNP ang pagpapataas ng police visibility at mabilisang operasyon sa mga lugar na may ulat ng bentahan ng ipinagbabawal na droga. Pinoy Gising! 42 minutos na po, 42 minutes makalipas ang alas 5 na morning. Yahoy ulit tayo sa probinsya. Individual sa Cabangan, Isabela, timbog sa anti-illegal drug buy-bust operation. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Naaresto ng mga operatiba ng Cabangan Police Station at PIDEA Isabela ang isang hinilalang tulak ng illegal na droga sa Barangay Anao, Cabangan, Isabela. Kinilala ang sospek na si alias Reynold, 43 years old, residente ng naturang barangay. Kasamsam mula sa kanya ang humigit kumulang 0.3 grams ng hilang shabu na nagkakalga ito ng 2,040 pesos, pati na rin ang ilang drug paraphernalias. Isinigawa ang inventaryo sa harap ng barangay officials at media representative. Ang sospek at mga ebidensya ay nasa kustodya ngayon ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsampa ng kaso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon kay Pangulong Marcos, karamihan sa mga nakumpiskang iligal na droga ay methamphetamine hydrochloride o shabu na natagpo ang palutang-lutang. Ito yung floating shabu sa kanlurang baybayin ng bansa mula Region 1 hanggang Zambales. Binigyang diin din ng Pangulo na ang sasakote ng naglalakihang bilang ng iligal na droga ay bunga ng bagong direksyon at mas mapayapang polisiya ng gobyerno laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa ng Pangulo, magandang epekto rin anya ito ng pinaigting na pagtutok ng pamahalaan sa malalaking drug shipment na pumapasok sa bansa. Pinoy Gising! Samantala, binansagan po ng Malacanang ang pamilyang Duterte na pro-China. Ito ay matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ng Marcos administration. Nabatid na sa isang rally sa Down Under sa Australia, tinanong ng Vice Presidente kung bakit tila pinapaboran ng pamahalaan ang isang foreign power at pinayagan ng pagpasok ng missile sa ating bansa. Tinutukoy rito ni VP Sara ang Typhoon missile system mula sa Amerika na idineploy sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2025 na ginamit sa salaknib exercise ng Philippine Army at balikatan exercise ng Armed Forces of the Philippines. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi na ikinagulat ni Pangulong Marcos ang naging pahayag ng Vice Presidente dahil anya matagal nang kilala ang pamilya Duterte bilang pro-China. Pinoy Gising!
Samantala, nakapag-usap na ang Department of Justice at Philippine National Police sa posibleng pag-enroll sa Witness Protection Program ng isa sa mga akusado sa mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos pumayag si alias Totoy na magtestigo sa korte matapos makatanggap ng pagbabanta para sa kanyang pamilya. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mayroon ding sapat na ebidensya ang DOJ na sumusuporta sa pahayag ng sospek. Kaugnay nito, iniimbestigahan na rin niya ang 10 iba pang sospek na tinuro ni Totoy. Pinoy Gising! Anbay muna po sa mga reporters sa labas ng himpilan, Philippine Standard Time. Hi! Pinoy Gising na! Naman to araw-araw, hoy ng hoy. Alas 5:45 po ng morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Tala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kumpiyansa si Iloilo Representative Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Panel na hindi makakaapekto sa impeachment trial ang isinasagawang investigasyon ng Ombudsman kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Ikinalugod ng mambabatas ang agarang aksyon ng Ombudsman sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa issue ng confidential funds. Itinuturing ni Congressman Defensor na magandang pahiwatig ang naging hakbang ng Ombudsman at hindi naman anya ito mapapahina ang impeachment complaint dahil ang kaso ng Vice Presidente ay nakabatay pa rin naman sa ebidensyang ipipresenta ng prosecution. Sinabi ni Representative Defensor na posibleng magsabay ang impeachment trial at investigasyon ng Ombudsman. Ngunit duda siya na mahahati ang atensyon ng prosecution. Hindi pa man anya kasi nagsisimula ang paglilitis ng Senate Impeachment Court at maaari ding magsagawa ng investigasyon ng Ombudsman nang walang full-blown trial. Nanawagan ng mambabatas na hayaan na lang ang Ombudsman na gawin ang kanilang trabaho lalo at kakailanganin nito ng maraming panahon para suriin ang mga ihahaing tugon ng Vice Presidente. Pinoy Gising! 9 na minuto na lamang po bago mag 6 a.m. sa ating Let's Prove It. Totoo ba na nakakagaling ng pimple o tagyawat ang toothpaste? 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 Ano yan? Toothache? Ano yan? May cavity ba yung pimple na yan? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa ang pagkakaroon ng tagyawat sa mukha sa pagbaba ng self-confidence ng isang tao. Kaya naman, handa kang gawin ang lahat para lang mawala ito. Sabi nila, para hindi ka raw gumastos ng malaki, lagyan ng white toothpaste ang bahagi ng mukha ng may tagyawat. Talaga nga bang nakakatulong ito? Tara, let's prove it! Ayon sa mga eksperto, nagkakatigyawat ang isang tao kapag may inflammation ng hair follicles at oil glands ng balat. Kasi kapag merong excess production ng oil, kumakalat ang bakterya na siyang nagiging sanhi ng inflammation. Ilan sa mga dahilan ng acne ay genes, pagbabago ng hormones sa katawan, processed food and drinks, mga produktong ginagamit sa mukha at batok, at lalong-lalo na ang stress. Ayon kay Dr. Zarla Flores ng Philippine Dermatological Society, ang toothpaste ay naglalaman ng hydrogen peroxide, baking soda, essential oils at triclosan na talaga namang merong drying effect kapag ginamit. Ngunit dahil naglalaman nga ang toothpaste ng very drying substances, baka sa halip na matugunan ang main cause ng acne, baka mas maging cause pa ito ng irritation sa ating skin at lalong lumala. Kaya mas advisable raw na gumamit na lamang ng mga over-the-counter medicine o kaya magpatingin sa mga espesyalista. Dagdag pa niya na huwag magmadali sa paggamot ng mga tagyawat dahil maaring tumagal ng 4 to 8 weeks bago umepekto ang gamot. Kaya kung wala ka pang budget para magpa-derma, here are some tips para makaiwas sa tagyawat. Panatilihin ang proper hygiene. Umiwas sa mga mamantika at matatamis na pagkain. Matulog sa tamang oras. At kung may tumutubong tagyawat, huwag na huwag itong puputukin. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!
gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Aabot sa 120 bata ang dinukot ng mga jihadist insurgent sa lalawigan ng Cabo Delgado sa hilagang bahagi ng Mozambique. Ito'y ayon sa ulat ng Human Rights Watch kung saan sinabing patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng pandurukot sa rehiyon. Iniugnay ang mga salarin sa Islamic State at kilala sa lugar bilang grupong Al-Shabaab. Sinasabing ginagamit ng mga militante ang mga dinukot na bata para sa sapilitang paggawa bilang mga sundalo, tagapagpadala ng mga ninakaw na gamit at sa ilang kaso ay pinipilit silang magpakasal. Mula pa noong 2017 ay hindi tumigil ang karahasang dulot ng mga armadong grupo sa Cabo Delgado na siyang nagbunsod sa paglikas ng mahigit 600,000 residente mula sa kanilang mga tahanan. Pinoy gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good morning everyone! Wala si Ian Articona kaya ako muna. Inilabas na ng Philippine Basketball Association o PBA ang schedule ng Best of 7 Semifinal Series para sa 49th season ng Philippine Cup nito. Yung ginawa kong good na imagine ko si paring winner ngayon. Harapin ng TNT tropang 5G ang Rainier Shine Elasto Painters habang ang San Miguel Beermen naman ang lalabanan ng Barangay Ginebra Jane Kings. Nakatakdang magharap sa Game 1 ang tropang 5G at Elasto Painters mamayang alas 5 po ng hapon habang lalaban naman ang Beermen kontra Jane Kings. Puro mga alak, mamayang alas 7:30 ng gabi. Pinoy gising! Sa mga TV ninyo. Sa TV magaganap. No, correct. Kasaya kaya. Sige na. Samantala sa ating showbiz, Marian Rivera maraming natutunan sa mga bilang judge ng dance competition sa TV. Alamin natin ang detalye nga mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy gising! Showbiz Spotted! Mowa? Ito na! Mowa! Sa Mowa! Yes! Sa Mowa para gaganapin yung basketball. Na-miss ko pa yung basketball writer. Akala ko medyo mali, no? Ay, ito na nga sa aking balitang showbiz, mga kaibigan. Inamin nga nito si Marian Rivera na marami siyang natutunan bilang judge dito sa bagong reality talent search ng GMA, yung Stars on the Floor. Kasi finally ay pumayag itong si Marian na maging judge sa isang contest sa TV. Ayon kay Marian, marami na nag-aalok sa kanya dati pa na maging judge ng isang television contest. Pero feeling niya raw, ay hindi siya bagay. Meron talagang gano'n, na feeling ko, tika muna, bakit ako, hindi naman ako, di ba? Humble yarn. Parang gano'n. Di ba? So, ayon kay Marian, ito daw, dahil sa alam naman daw ng marami na siya ay talagang dancer ever since, bago ko siya maging artista kasi nag-dance, kasali ito sa dance group sa Cavite. Ngayon, nung inoffer daw sa kanya itong maging judge ng Stars on the Floor, ay talaga namang nasabi niya na sa kanya sarili na, pwede. Can be. Yes, kaya tinanggap niya ito. Pero salit daw na siya ang magkakapagbigay ng knowledge sa mga dancers o makapag-impart ng knowledge sa mga dancers na kasali, ay siya pa raw ang maraming natutunan sa mga ito. Sabi niya ganon. Kaya sabi niya ay napakasarap ang feeling na kinuha siyang judge. Nagpapasalamat siya ng malaki sa Jimmy dahil kinuha siyang judge dahil nga marami siya natutunan dito sa nasabing dance contest. Hindi naman niya inelaborate kung ano yung mga natutunan niya, basta't marami daw siyang natutunan. Period. Hataw na! Oh, yeah. Yan. Yan ang muna ibalitang showbiz ngayong araw na ito. At syempre, balik na sa inyo dalawa. Salamat, Tom! Thank you, Tom! Gutom na kami, kaya ito na ang patama quote for this morning. Kahit mabagal ang progreso, progreso pa rin yan. Always remember, progress is progress. Amen. Kaya kilos lang ng kilos ng kilos. na-English mo yun, progress is progress. Alam mo, tinitingnan kita kanina, Dada. Kamukha ko pala si yung yumaong Binigno Noynoy Aquino. Si Binigno, si Pinoy o si Ninoy? No, si Ninoy. Si Ninoy.
Oo, kamukha mo. Square glass na lang. The square glass na lang ata is kulang. malamig sa'yo. So, bibili na ako mamaya. Oo. Tapos ito, kamukha ni Marisa Sanchez. Akala ko Carla Estrada. Ay, Carla Estrada pala. Kanina nagsimula sa Marian Rivera, naging Dingdong Dantes. Ngayon naman kung sino-sino na. Oo nga eh. Hybrid. Hoy, alam nyo ba, si Carla Estrada, napakagaling na singer niyan. Oo naman. Oo. Yeah. Kasi nung nasa That's Entertainment siya, kilala ko yan siya, dalaga pa. Kasi pupunta siya doon sa isang parlor kung saan ako hairdresser. Kaya pala eh. Pero magaling nga siya kumanta. Yes, ang galing. Nagsimula siya, magaling siya kumanta kasi banda talaga siya. Oh. Hindi siya -1, banda talaga. Ayun. Sige, kakantay na namin ang aming top silog na breakfast ngayon dahil iyan na po ang mga balitang itinampok sa Pinoy Gising ngayong Wednesday morning. Kami po niya nakasama, Daryl Justin. Bing Barreto. Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na ang Pasada Balita kasama sina Kuyang John Ibanez at Drew Nasino. 5:59. Good morning. Pasada Balita, susunod na. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan.